Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-14 sa buwan ng Setyembre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, inspeksyon ng DTI sa mga tindahan na nagbebenta ng helmet muling umarangkada. Mga kilalang produkto sa probinsya muling lalahok sa One Town, One Product National Expo. At iba't ibang sektor mula sa lungsod nakiisa sa International Coastal Cleanup. At sa detalye ng ating mga balita, hinggil sa pagpapatupad ng mga batas pangkalsada kung saan isa lamang ang pagsusuot ng helmet ng mga motorista dahil na rin sa mga kaso ng riding in tandem, ilang motorista ang umano'y nagtatanong hinggil sa pagsusuot nito lalong higit sa city proper. Kaugnay nito sa isang panayam kay City Vice Mayor Jojo Perez, sinabi nito na bagamat may ordinansa ang lungsod sa pagsusuot ng helmet sa mga motorista sa kalungsuran, ito rin aniyang isang national law kung saan ang pagkakaroon ng masusing talakayan sa pagitan ng mga konsernadong ahensya ang kinakailangan para sa naturang usapin na puntos ay ang mga nagaganap na insidente ng riding in tandem. Alam po namin yung problema na yan, pero po yung pagsusuot ng helmet na yung sa ICC, yan po ay ini-implement ng national government ng Land Transportation Office. At kami meron po kaming ordinansa sa lungsod ng Calapan na pinagbabawal din natin ang pagmumotorsiklo ng walang helmet. So ito po ay siguro kailangan kasing mag-usap ang mga bawat ahensya para ngayon ay masolusyonan ito pong conflict sa pagitan ng mga nagsusuot ng helmet at doon naman sa nangyayaring mga krimen dito sa ating lungsod at sa ating probinsya. Siguro ay dapat pag-usapan yan ng mga concerned agencies like LTO, city government and provincial government, and at the same time yung ating pong Philippine National Police. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Sa hangaring patuloy na mapangalagaan ang baybaying dagat, isang coastal cleanup drive ang ikinasa sa lungsod sa akibat ng selebrasyon ng International Coastal Cleanup 2012 na isinasagawa kada buwan ng Setyembre. Sa inisyatibo ng Mindoro Biodiversity Conservation Foundation Incorporated at sa tulong ng iba't ibang sektor mula sa pamahalang lungsod at lalawigan, DENR, Senro, City PNP, barangay officials ng Suki at Lazareto, mababang paaralan ng Suki at Parang, BSP, BJMP at iba pa. Matagumpay na isinagawa ang gawain sa baybaying dagat ng barangay Suki hanggang Lazareto kung saan tinatayang humigit kumulang sa 300 ang nakiisa sa gawain. Personal namang dumalo si City Vice Mayor Jojo Perez kung saan malaking bagay aniya ang pagkakaisa ng lahat sa paglilinis ng karagatan upang mapanatili at mapangalagaan ang angking ganda at yamang taglay ng baybaying dagat ng lungsod ng Calapan. Well, ako bilang chairman ng Green Calapan Program ng City Government, natutuwa sa mga ganito pong programa at proyekto. Katulad po ito yung paglilinis ng tabing dagat. This is in line with the celebration of the International Coastal Cleanup. At nakakatuwa dahil marami ang nagpa-participate. At least meron silang awareness
na dapat talagang proteksyonan at pangalagaan ng ating kapaligiran at ang ating kalikasan. Sa kabila nito, apila ng Vice Alcalde na tangkilikin at patuloy makiisa sa programang Green Calapan na pawang puntos ay bigyang kahalagahan ang kalikasan. Samantala, ilang mga aktibidades pang nakatakdang ganapin, ika-15 ng Setyembre, kaalinsabay pa rin sa pangangalaga sa kapaligiran. Iba pang mga balita, makalipas lamang po ang ilang paalala. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kaugnay pa rin ang palisiya ng pagsusuot ng DTI LTO-approved helmets maliban sa tuloy-tuloy na ICC sticker marking na ginagawa ng DTI Oriental Mindoro, umarangkada ring muli ang inspeksyon ng grupo sa mga tindahan na nagbebenta ng helmet upang tiyaking may ICC sticker na ang ibinebenta ng mga ito. Kasama ng mga kawani ng DTI Oriental Mindoro sa pangunguna ni Consumer Welfare Division Chief Sammy Linatok, sina DTI Palawan Consumer Welfare Division Chief Salvacion Tejeda at Nelly Domingo mula naman sa Regional Office ng nasabing ahensya. Maliban sa ICC sticker, tinitiyak rin ng grupo kung nasa standard nga ang mga helmet na nabibili sa mga tindahan at ayon sa mga store owners, hindi maikakaila na mabenta ang mga ito sa kasalukuyan bagamat sa buwan pa ng Enero ng susunod na taon ang pagsisimula ng full implementation ng polisiya sa pagsusuot ng helmet na may ICC sticker. Panawagan pa rin naman ng DTI sa lahat ng mga motorista na magpalagay ng ICC sticker sa kanilang helmet habang maaga upang makaiwas na rin sa siksikan sa pagsapit ng deadline nito sa buwan ng Disyembre. Ayon kay Ginoong Linatok, nasa mahigit 4,000 na ang mga helmet na nadidikitan nila ng ICC sticker, ngunit inaasahan na aniya nila na marami pang motorista ang magpapalagay nito. Tampok ang iba pang mga balita, makalipas lamang po ang ilang paalala. Muling bibida sa One Sound, One Product or OTOP National Expo ang ilan sa mga kilalang produkto sa probinsya na gawa ng mga MSMEs gaya ng Harvest Food Products, Mariel's Native Delicacies at Niña Banana Chips. Ang mga ito ay unti-unti nang nakilala sa ibang panig ng bansa kung saan kabilang sila sa mga dinudumog ng mga bumibisita sa Expo at ilang beses na ring tumatanggap ng pagkilala. Mula ika-19 hanggang ika-23 ng buwang kasalukuyan sa SM Mega Mall Mandaluyong City.
Ang OTOP National Expo ay isang programa ng gobyerno na nagpapakita ng mga natatanging produkto at serbisyo sa buong bansa na naglalayong paunlarin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagninegosyo at ng trabaho. Samantala, belated happy birthday kay Ma'am Lala Alamar. And of course, happy viewing kay Ate Jem at Kuya Alfie, lalo na kay Baby Ada Castillo. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin po mag-log on sa www.samaravision.net. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Maximo C. Closa Jr. na nag-iwan sa inyo na isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.